Masayang araw mga ka-PL. Habang nilalangaw at hindi na nagsasagawa ng rally ang Alyansang Ngagba ng Pilipinas, mga kababayan, ang PDP laban mas lalong dudumugin. Dahil hindi lamang po si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, ang sasampa sa entablado ng PDP laban, kundi maging si Kitty Duterte, mga kababayan, at baka maging si VP Inday Sara. Etong tatlong magkapatid, baka maging apat pa, mga kababayan, ay magsasama-sama sa campaign rally ng PDP laban. Kaya aasahan po natin, mga kababayan, na ang dagsa ng taong taga-suporta ng PDP, dahil nga lagi pong ipinapanawagan ng taga-PDP na dapat straight vote, dudumugin, dadayuhin ng ating mga kababayan. Mismong si Inday Sara po humingi ng tulong, mga kababayan, sa mga kapatid niya dito nga kay Kitty Duterte na baka pwede kang sumampa sa entablado. Yan. At baka meron din po itong basbas mula po kay Tatay Digong, mga kababayan. O ito po yung video. Si Inday Sara mismo ang may sabi, panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at share na rin po nitong video. Okay? Maraming salamat. Magkikisuyo lang po. Eto na. Simulan na po natin ang video ni VP Sara, mga kababayan. Kausap ko na yung mga kapatid ko. Pinapauwi ko yung kuya namin at pinapapalit ko yung uncle namin doon para pwedeng sumali yung kuya ko sa pangangampanya ng mga senators. At kinausap ko na rin si Kitty na kung pwede siya sumampa sa mga stage para mangampanya sa mga senators. At umuo naman siya. Sinabihan niya lang ako na ayusin lang daw yung schedule para alam niya kung saan siya papunta. Ma'am, bakit naging ganito po yung decision? Bakit parang all-in na yung Duterte family? Kasi di ba si Kitty po usually dati hindi sumasama? Oo. Humingi kasi ako ng tulong dahil konti na lang yung oras at ang utos sa akin ni PRDI, idiretso sa mga tao, diretso sabihin sa kanila na i-block vote, i-straight voting yung 10. So humingi ako ng tulong. Sir, charge yan sa iyo. Alam na alam ni ma'am. Oo, no? So, yes. Humingi ka ng tulong. Humingi ako ng tulong sa mga kapatid ko dahil para maraming areas ang makover in a short span of time. So, umuo naman si Kitty. Basta sinabi lang niya na ayusin yung schedule at ipaalam sa kanya. Ma'am, anong pointers niyo po for Kitty? Kasi first time niyang sasampa sa stage with the speech na national. Pero lagi naman siya sumasama ng 2016. Pero high bata lang, pa siya noon. mag-wave lang siya. Siya lang ganun. yung dati nagsasabi na, Daddy, tapos na ang sortie. Oo. Well, nakita niyo naman, no, mabilis siya nag-mature. Sa simula ng 2016 hanggang ngayon. She's already 21 years old. At Duterte siya eh. So, naiintindihan niya at nasa dugo niya yung pagiging politiko. At naiintindihan niya ang bakit nangangampanya ang tao. Napag-usapan lang namin na ayusin yung messaging para maintindihan ng mga tao kung ano ba yung gusto namin sabihin sa ating mga kababayan. So, yun lang naman. Para pareho kami ng mga sinasabi sa lahat ng stage. So ayun na nga, mga kababayan, aasahan po natin na maaari pong mag-all-in itong magkakapatid na Duterte, mga kababayan. Sa palagay ko lang, hindi ho malayong mangyari na pagdating po ng araw, tatakbo din po itong mayora ng Davao City, si Kitty Duterte, mga kababayan. At sa mga maraming taon na magdadaan pa sa ating buhay, baka sumampa na rin ito o tumakbo na rin ito sa pagkasenador, mga kababayan.
marami pang makakatapat ang mga anak ni Bangag, mga kababayan. Sa ngayon, si Sandro Marcos lang ang nahihilig sa politika, pero ang mga Duterte, mga kababayan, handang maglingkod sa ating bayan. Hindi lang tawaging isang politiko, kundi tunay na paglilingkod sa ating bayan, gaya ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, na malayong-malayo naman po sa kasalukuyang administrasyon na walang ginawa kundi sige lang biyahe. Ayun, pumunta naman yata kailan nga yun? Sa Rome, Italy ba? Para doon sa lamay kay Pope Francis ba yun, mga kababayan? O biyahe na naman siya. Imbis na unahin niya ang napakaraming problema sa ating bansa at harapin niya, magsagawa sila ng rally kasama nitong Team Alyansa Ngagba ng Pilipinas, wala. Pinabayaan niya. Hinayaan niya ang mga Team Ngagba. Kanya-kanya po sila ngayon, mga kababayan. Inuna niya po yung biyahe. Mahilig talaga sa biyahe itong mama na ito, mga kababayan. Tingin ko wala namang katuturan eh. Pwede naman siyang magpadala na lang ng liham, no, sa Vatican na nagbibigay siya ng kanyang simpatya, tawag dan. Nakikiramay siya, ayan, sa pagpanaw ni Pope Francis, pero hindi talagang sinidya niyang puntahan, mga kababayan. Ang dami pang problema sa atin. Larga na naman siya. Ano ho? No, eto, isang tabi na po natin yan. At marami pong sasakit ang ulo sa mga balita na yan, mga kababayan, dahil hindi kayang tapatan ang rally ng PDP Laban dahil parami ng parami. Lahat ng magkakapatid na Duterte mag-all-in-one na sa mga rallying dating pa, mga kababayan. O idagdag ko po itong sinabi ni Franz Castro, mga kababayan. Itong reaksyon niya sa sinabi ni BP Inday Sara. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. Basahin ko na rin, mga kababayan, ha. Yusek Castro, tinawag na fake news si Vice President Sara. Hindi niya pinsan si Representative Franz Castro. Ito sabi niya mismo. Sa unang sinabi pa lang ni BP Sara, fake news na siya. Tandaan po natin na, mga kababayan, sinabi niyang fake news daw si BP Sara. Wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. Hindi ba nakakaalarma yon na Vice Presidente nagsasabi ng fake news? Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Franz Castro. Ayan. Magkapareho lang kami ng apelyido. Okay, sige. Auntie Claire, alam naman namin na hindi kayo magkamag-anak ni Franz Castro. At siguradong alam din yan ng pangalawang Pangulo. Parang inaasar ka lang siguro. Hindi kayo magkamag-anak, pero para kayong magkamag-anak dahil ang atake nyo puro sa mga Duterte. Hindi nyo nakikita ang problema sa ating bansa. Mas pinoproblema nyo pa ang pag-atake kung paano nyo aatakihin ang mga Duterte, samantalang napakaraming problema sa ating bansa na dapat solusyonan. Ngayon, fake news rin lang ang pag-uusapan at fake news rin lang ang bintang ninyo sa ating pangalawang Pangulo. Ikaw ang tatanungin ko, Auntie Claire. Si Marcos ba hindi ba nag-fake news? Nung sinabi niya na ang pumasok daw na mga pulis sa KOJC walang mga baril, walang dalang mga tear gas. Sensya na po kahit may humihilik sa likod ko, may natutulog. Kitang-kita ng aking dalawang mata, Auntie Claire,
16 na araw ako sa loob ng compound ng KOJC. Mga baril, nagkalat, tapos sinabi ng amo mo na walang mga baril ang pumasok sa mga pulis. Hindi ba fake news yun? Ha? Bago mo pagsabihan ng fake news ang pangalawang Pangulo, puta, maghalukay ka muna ate sa mga sinabi ng amo mo nang hindi ka napapahiya, anak ng patola naman talaga, oo. Kakatanggol mo sa amo mo, parang wala na rin yata sa level yung yung utak mo, yung mga sinasabi mo, Auntie Claire. Maghalukay ka muna, balikan mo yung mga sinabi ng amo mo. Ay, doon pa lang sa sinabi niyang, ay pinangako niyang 6 million na pabahay sa loob ng 6 na taon, wala naman siya nagawa. O, kamusta ngayon? Nasaan na? Oo, 20 pesos na bigas, meron siyang ipinangako at ngayon di umano'y nangyayari na mabibili na sa Cebu City. Bakit sa Cebu lang? Eh bakit ang sabi din ng iba? Binili daw ito sa malaking halaga at ibenta sa murang halaga. Kumbaga, palugi, palugi mga kababayan, na ang hinala tuloy ngayon ng ating mga kababayan, eh baka nabahira na rin ng politika. Ang bigas mga kababayan. Bakit ngayon niya lang ito ginawa na kasagsagan ng pangangampanya para ano? Sabihin na may nagawa siya o sabihin na natupad na ang ipinangako niyang 20 pesos na bigas? Magtatatlong taon na siya, Auntie Claire. Bakit ngayon lang? Ha? Para ba bumango ang pangalan niya at iboto yung kanyang mga senatorial candidate at higit sa lahat, baka gamitin niya pa ito sa SONA. O di ba mga kababayan? Fake news pala. Naunang nag-fake news. Yang amo mo, etong sinabi ni Inday, pang-aasar lang to sa'yo. Malibasa kasi hindi ka makaintindi or hindi ka panawala. Di ba mga kababayan? Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.